God Level Demon Chapter 111 hanggang 120. Dahil alam ni Xia Ping na kumikita siya ng mahigit 50 milyong dolyar federal kada buwan, at mas malamang na kumita pa ng mas malaki sa hinaharap, labis na nasasabik ang dalawang magkasintahang Xia Chuliu, at handa na silang lahat na gumastos ng malaking halaga para makapaglakbay sa buong mundo. Noong sila ay nagpakasal, sila ay napakahirap. Wala silang oras at pagkakataon para sa kanilang honeymoon. Ngayon ay babawiin nila ang pagkakataong ito. Hindi tatanggi si Xia Ping, gayunpaman, ang pera ay ginagamit para gastusin, kaya binigyan niya ang kanyang mga magulang ng 10 milyong federal na pera, kung paano nila ito ginagastos. Ito rin ay isang pakiramdam ng kanyang anak. Nang masayang pinag-usapan ng mag-asawang Xia Kuanliu kung saan patungo ang kanilang pandaigdigang paglalakbay, bumalik si Xia Ping sa kanyang kwarto upang magpahinga, dahil galing siya sa Beast Island, matagal na nagpalitos ng oras, at pagod na pagod. Malapit na magdamag, dahil Sabado at Linggo ang susunod na araw, hindi na kailangang pumasok sa paaralan. Matiwasay na natutulog si Xia Ping hanggang alas 10 ng umaga, nagsisipiliw at naghuhugas ng mukha, at pagkatapos ay nag-almusal. Sa oras na ito, bumalik siya sa kwarto at nakatanggap ng isang video newsletter na ine-edit ni Meng Fei. Patak! Agad na ikinonekta ni Xia Ping ang video communication request, at di nagtagal ay inedit niya ang virtual projection ni Meng Fei para lumitaw sa harap niya. Agad na sinabi, "Guru ng Blackheart Wolf, libre ba ngayon? May ipapakilala akong direktor sa iyo." Sige, tumango si Xia Ping. Naalala rin niya ang nangyari kina Meng Fei at sa editor niya kahapon. Tila gustong iakma ng isang direktor ang nobela niya sa isang serye sa TV at gumawa ng 100 episode. May narinig siyang boses at may request para sa komunikasyon gamit ang video, kaya pinindot niya ang okay. Pagkatapos ay lumitaw ang isang virtual na projection sa silid, at biglang may isang matabang lalaking nakaitim na suit, 1 metro ang taas at 67, may bigat na 200 libra, at nakasuot ng itim na salamin na may border, parang isang kawawang hitsura. Ito ang autor ng Itim na Pusong Lobo, ni Guro Bairong. Nakita ng matabang lalaki ang itsura ni Xia Ping, biglang natigilan, tila hindi siya makapaniwala na ang binata ang may akda ng sunog kamakailan. Tutal, ang nobelang ito ay hindi naman kayang isulat ng isang binata. Oo, ito ang guro ng Itim na Pusong Lobo. Paliwanag ni Editor Meng Fei, na nag-aalis ng mga pagdududa ng matabang lalaking ito. Biglang nagsalita ang matabang lalaki, hindi naman talaga ito kasing sikat ng pagkikita. Kung alam ng mga tagahanga na ang autor ng sikat na Teacher White Wrong ay isang 18 taong gulang na binata, siguradong magugulat siya. Ito ba? Tanong ni Xia Ping. Agad na nagising ang matabang lalaki at mabilis na nagsabi, "Ako si Wang the Hammer, ang sikat na direktor ng pelikula. Minsan ko nang kinunan ang Time Stillness, Transparent World, at iba pa." Siya ay mayabang at ipinakikilala ang sarili. Ah, martilyo pala iyon. Biglang napagtanto ni Xia Ping. Biglang nabaliw ang martilyo ng matabang hari, "Anong masasabi mo? Ikaw ang martilyo, ang pamilya mo ang martilyo. Alam ko ang pangalan mo. Pantay-pantay lang akong tao. Pareho lang ang ugali ko sa lahat. Hindi ako namimili dahil martilyo lang ang mga tao." Ikinumpas ni Xia Ping ang kanyang kamay at walang pakialam. Nang marinig ito, ang matabang haring martilyo ay lalong nanlumo at nagprotesta, "Hindi ako martilyo. Sige, pag-usapan natin ang negosyo." Mabilis na ibinalik ni Editor Meng Fei ang usapan sa usapan. Nang marinig ito ng matabang haring martilyo, agad siyang umubo ng ilang beses at sinabing, "Tama, guro ng Itim na Pusong Lobo, pumunta ako rito para gawing pelikulang aksyon para sa mga nasa hustong gulang ang nobela mo, at gumawa ng 100 episode. Isa itong walang kapantay na tagumpay sa mundo. Hindi pa ito nangyari noon. Kung magtatagumpay ito, tiyak na magiging popular ito sa mundo, at magiging isang tanyag na tao ito at tatayo sa monumento ng mundo ng mga nasa hustong gulang." Siya ay lubos na madamdamin at nagsasalita tungkol sa kanyang mga dakilang mithiin. Tutal, ang pelikulang ito ay iisa lamang. Kahit na mayroong tinatawag na karugtong, hindi kailanman magkakaroon ng anyo ng drama sa TV. Aniya, ito ay isang pangunguna, at hindi rin ito peke. Ngunit sa loob ng mahabang panahon, hindi man lang tumugon si Xia Ping. Ang matabang haring martilyo ay nalulumbay, na nagsasabing, "Kuya, wala kang nararamdamang kasabikan. Dapat nating malaman na lumilikha tayo ng kasaysayan. Nasa unahan tayo ng panahon. Ang mahalaga lang sa akin ay kung gaano karami ang maibibigay mo sa akin." Si Xia Ping ay isang napakatapat na tao. Nang marinig ito, agad na sumigaw ang martilyo ng matabang hari, "Bulgar, masyadong bulgar. Bilang isang taong may kultura, paano ka nakakapag-usap tungkol sa pera? Nakakasakit ng damdamin ang pag-uusap tungkol sa pera." Lumingon si Xia Ping at tumingin sa editor na si Meng Fei, ibig sabihin, ang matabang lalaking ito ay hindi lamang isang martilyo, kundi isang kawawang multo. Bagamat ayaw kong aminin, isa talaga siyang kawawang tao. Pag-amin ni Editor Meng Fei. Hindi kumbinsido ang martilyo ng matabang hari, "Sino ang mahirap? Wala lang akong pera sa kamay ko. Ang ganitong uri ng tao, karaniwan kaming tinatawag na kawawang multo." Kalmado lang si Xia Ping sa pagsusuri sa kanya. Nang marinig ito, biglang bumagsak ang martilyo ni Wang at malakas na tinamaan.
I-edit. Lumingon si Zia Ping at tumingin kay Meng Fei, dinala mo ang matabang lalaking ito, gusto mo lang ba akong bigyan ng libangan? Masasabi kong napakatagumpay ng ganitong uri ng libangan, kaya ngayon. Tingnan mo ang itsura ng matabang lalaki, alam mong isa itong lalaking gustong-gustong mawala ang laman ng puting lobo. Tinatayang kung ayaw niyang gumastos ng walang pera, gusto niyang tanggalin ang karapatan niya sa adaptasyon ng mga drama sa TV. Isa itong pangarap. Kung hindi dahil sa editor, hindi niya ito kakausapin. Teka, direktor talaga ako, malaking direktor talaga ako. Umiiyak na sabi ng matabang hari at gustong yakapin ang hita ni Zia Ping. Kung bibigyan mo ako ng karapatang ito, siguradong makukuha ko ang puhunan at makakagawa ng isang sikat na pelikula, kaya ayaw mo namang pagtrabahuhan ito. Napanganga si Zia Ping. Ang matabang lalaking ito ang pinakamagaling. Hindi lang siya walang pera, gusto rin niyang gamitin ang kanyang karapatan sa pag-aangkop sa nobela para makuha ang puhunan. Malinaw ang ibig sabihin ng mga walang laman na guwantes at puting lobo. Guro ng Blackheart Wolf, makakaasa ka, hindi kita kinukutya. Nang makita ang hitsura ng matabang lalaking ito, nakaramdam ng labis na kahihiyan ang editor na si Meng Fei, ngunit seryoso pa ring sinabi, ang Wang Sledgehammer na ito ay talagang isang napakahusay na direktor, at nakagawa ng maraming natatanging adult action movies, ang kakayahan ay naroon pa rin. Pero hindi nagbabago ng isip ang lalaking ito, gusto niyang mamuno sa isang aktres, pero nabigo siya. Ang mas nakakalungkot pa ay may isang Panginoong ginto sa likod ng aktres, napakalakas. Dahil dito, malas siya. Diretso siyang natanggal sa industriya at nanatili sa mga lansangan. Walang nang ahas na hanapin siya. Hindi nakapagsalita si Zia Ping, at ang matabang lalaki ay malas. Ang aktres na gustong palihim na itago ang isang patakaran sa pelikula ay nabigo, at siya ay nagtagumpay. Kaya, may kaunting kasanayan ka pa rin. Naisip niya ito, naramdaman niyang makakausap niya ng matagal ang matabang lalaking ito. Tutal, gusto rin niyang iakma ang nobela sa isang serye sa TV upang mapalawak ang impluwensya nito. Nang marinig ito, tumayo ang martilyo ni Wang at masiglang sinabi, huwag kang mag-alala, may karanasan naman ako, hindi naman problema ang pag-invest. Siyempre, mas maganda kung magbibigay ka ng puhunan. Tiningnan niya si Zia Ping gamit ang kanyang mga mata. Sa totoo lang, pinigilan ang martilyo ng matabang hari, at pagkatapos noon ay nagpaputok siya ng ilang beses para mawala ng pera ang ilang mamumuhunan, kaya maraming mamumuhunan ang nagalit sa kanya. Masasabing matagal nang mabaho ang reputasyon niya, at wala siyang mahanap na kahit anong puhunan. Kung hindi siya maghihirap at mahuhulog sa puntong ito. Mabuti na lang at gumawa rin siya ng ilang pelikulang ipinagbibili. Gusto mo bang mag-invest ako? Pinisil ni Zia Ping ang kanyang mga kamao at sinubukang bugbugin ang mga tao. Magaling na abako ang matabang lalaking ito. Kung mamumuhunan siya, natatakot ako na kahit ang bayad sa adaptasyon ng nobela ay hindi na kailangan. Siyempre naman, seryosong sinabi ng matabang hari ang matabang martilyo, wala ako sa hukay, kung mamumuhunan ka, maaari kang magkaroon ng 100% copyright sa seryeng ito sa TV, at maaari kang magkaroon ng 100% na pakinabang. Kung makapag-init ka, siguradong mas malaki ang kikitain mo kaysa sa pagbenta ng mga nobela. Kumislap ang mga mata ni Zia Ping, at ngayoy, gaya ng sinabi ng martilyo ni Wang, kung mapapasa kanya ang lahat ng karapatang ari ng seryeng ito sa TV, napakalaki ng natural na benepisyo nito, at tiwala rin siya na ang kanyang nobela ay inangkop na sa isang serye sa TV. Nag-isip siya sandali, kung kukunan mo ang seryeng ito sa TV, saan mo ito planong ipalabas? Tulad ng adult blockbuster na ito, tinatayang hindi pinapayagang ipalabas ang mga ordinaryong istasyon ng TV. Kung gusto mong manood ng sinehan, hindi sapat. Siyempre nilalaro ito sa web. Matagal nang pinag-iisipan ito ng matabang hari. Tuwang-tuwa siya, ang kita ng online video ay maaaring hindi mas mababa kaysa sa kita ng mga istasyon ng TV, at habang tumataas ang click rate, mas maraming kita sa advertising ang kinikita. Siguro hindi mo alam, sa video site, ang isang click ay nagkakahalaga ng 0.33 federal na pera. Kung makakapag-shoot ka ng video na may mahigit 100 milyong click, makakakuha ka ng 33 milyong federal na barya. Pero para sa isang bidyong tulad nito, ang gastos sa produksyon ng isang bahagi ay 500,000 federal na dolyar. Kung kukunin man ito, 50 o 60 beses ito ng kita. Kahit na stocks pa lang ito, hindi naman ganoon kalaki ang kikitain nito. Para siyang tindero na sinusubukang manghikayat. Pero kahit ganoon nga, pero gusto mong gumawa ng video na umabot sa mahigit 100 milyon ang click, ganoon lang ba kadali? Karamihan sa mga video ay nakalagay sa site, at kakaunti lang ang mga click na walang nakakaalam. Hindi minurya ang nawawalan ng pera. Kawili-wili. Seryosong pinag-isipan ni Zia Ping ang posibilidad ng bagay na ito, mababa ang gastos at malaki ang kita. Kung pwede itong maging mainit, hindi naman talaga ito kasing ganda ng pag-shoot nito mismo, bakit pa ibibigay sa iba ang copyright? Magkita tayo, tinamaan ng matabang haring si Wang ang bakal, kuya, iniisip ko, ginagamit ng bida ang bagong aktres na si Lin Meikong, mukhang dalisay siya, at mainit ang katawan, matatawag na higanteng X ng tungyan, tiyak na nakakaakit ng karamihan sa mga lalaki na eyeball. Kung sino ka man, humanap ka lang ng ilan. Pero, maraming lalaki ang ayaw ng pera para gawin yan. Pagkatapos ng ilang taon sa kalye, natuto siyang gumawa ng maingat na mga kalkulasyon at iligtas ang probinsya.
Dahil guro ang bida, mas mainam na isuot ito. Nagbigay ng kanyang opinyon si Zia Ping, hindi pwedeng maging isang uniforme na luma na, itim at puting suit, sapatos na matataas ang takong, malasot lang medyas, salamin na may itim na gilid, naka-ponytail, at gustong tumanggi. Kuya, nang marinig ito, si Wang the Hammer ay tumahimik ng husto, at tumingin kay Zia Ping ng may paghanga, hindi nakakapagtaka na kaya kong isulat ang obra maestra na ito at manguna sa uso. Hindi ko inaasahan na mauunawaan ko ng ganito kalalim ang sikolohiya ng mga tao. Ang isang babaeng tulad nito ay pangarap lamang ng isang lalaki, isang mahilig sa panaginip. Kung mayroon akong ganoong guro, isa sana akong nangungunang unibersidad. Bahagya niya lang naisip ang damit at pakiramdam niya ay medyo kulang siya sa nutrisyon. Hinahangaan din ng editor na si Meng Fei dahil sa pamumuho ng 5 katawan. Kung gusto mong sabihin na ang mga tao ay mga Panginoon, maaari kang magsulat ng ganoong uri ng nobela. Mas mahusay ang ganitong uri ng mungkahi. Isipin mo na lang ang eksena, hindi sila gagana. Ubu, pag-usapan natin, mienhing sabi ni Zia Ping. Wala akong kinalaman. Kung sasabihin ko kung bakit ako napakalakas, iyon ay dahil nakatayo ako sa balikat ng mga higanti. Kung narinig ng nakaraang Newton na ginamit niya rito ang sikat na kasabihang ito, tinatayang tatalon siya palabas ng kabaong. Tara, barilin mo na. Hindi makapaghintay ang matabang lalaking siwang na may martilyong martilyo, kahit hindi ka kumuha ng 100 episode, pwede kang kumuha ng 100 episode at subukan ng tubig. Hindi kalakihan ng pera, ibig sabihin, 5 milyong federal na barya. Nagliliyab ang kaluluwa ng kanyang nilikha, at kailangan niyang kunan ng larawan ang obra maestra na ito. Iniisip niya na ang gawang ito ay malamang na magdulot ng pagbabago. Sige, pumirma ka na lang ng kontrata. Nang maisip ito ni Zia Ping, agad siyang nagdesisyon. Gayunpaman, 5 milyong federal na barya iyon, hindi naman kalakihan. Natural lang ang maging matagumpay, kahit mabaigo, wala namang masama. Tutal, ang buwan ng bayarin niya ay 50 milyong federal na dolyar. Umaapaw lang ang perang ito. Di nagtagal, kinuha ng editor na si Meng Fei ang kontrata. Dalubhasa siya sa negosyong ito. Pamilyar siya sa kalsada. Agad na pinirmahan ng 3 partido ang kontrata, na pansamantalang naayos. Pagkatapos noon, inilipat ni Zia Ping ang 5 milyong federal na barya sa account ng matabang hari na may martilyo. Kuya, makakaasa ka, hindi ko kailanman sisirain ang gawang ito, tiyak na ipapakita nito ang kagandahan ng gawang ito sa screen. Mukhang sagrado ang matabang lalaking si Wang Sledgehammer. Umubo si Zia Ping, sige, kung ganoon ay maghihintay ako at titingnan ko. Pagkatapos noon, ibinaba niya ang video at tinapos ang pag-uusap kina Wang the Hammer at Meng Fei. Sige, ipagpatuloy mo ang pagsasanay, 2 linggo na ang nakalipas para sa kompetisyon sa pakikipaglaban sa high school, huwag mong sayangin ang oras mo sa bagay na ito. Pinisil ni Zia Ping ang kanyang kamao, at ang paggamit ng trabaho para kumita ng pera ay isa lamang pantulong na paraan. Sa pagtatapos ng martial arts, mayroon pa rin siyang malinaw na pagkakaiba. Tuldok. Sa oras na ito, ang editor na si Meng Fei at ang matabang haring siwang na may martilyo ay nag-usap-usap. Meng Lauge, salamat. Kung hindi ikaw yan, baka hindi na ako bumaliktad sa buhay na ito, ang magagawa ko lang ay umatras sa industriyang ito. Labis ang pasasalamat ni Wang. Iwinagayway ni Meng Fei ang kanyang kamay, sige, sabihin na nating kailangan mong samantalahin ang pagkakataon. Huwag kang magkamali muli, kung hindi ay hindi mo mailigtas ang iyong sarili kahit na isa kang Diyos. Siyempre, lubos akong kumpiyansa sa gawaing ito. Puno ng kumpiyansa si Wang the Hammer, ayon sa paksa ng akdang ito, may lagnat pa rin, hindi ito aabot sa kalye. At kung ilalabas ang video, mabubunyag ang pagkakakilanlan ng may akda, tiyak na magkakaroon ito ng mahusay na publisidad. Naisip niya ang isang serye ng mga paraan ng propaganda, at hindi inaasahan ni Zia Ping na ang matabang lalaking ito ay talagang nagplanong magbigti. Gaano katagal mo kailangang panoorin itong 10 episode ng serye sa TV? Tanong ni Meng Fei. Nag-isip sandali si Wang the Martilyo at sinabing, 3 araw bago natapos ang isa, pero kung apurahan lang, sapat na ang 1 araw. Nasa industriya ako, pero mabilis akong bumaril, Wang daw, at hindi ako maaaring magkamali. Dagdag pa ang post-editing, aabutin ito ng 2 linggo. Alam din ni Meng Fei na sapat na ang pelikulang ito para sa 3 araw, hindi kasing haba ng isang regular na serye sa TV. Sa panahong ito, ang komunidad ng Zhengde sa lungsod ng Tianshui, ang pamilyang Zhou Taiyan, na orihinal na nawasak at naging mga guho, ay mabilis na naibalik sa orihinal nitong kondisyon sa tulong ng mga tagagawa ng makina. Hindi ito naiiba sa dati. Sa kasalukuyan, ang teknolohiya ng 3D printing ay lubhang maunlad. Hanggat ang mga drawing ay dinisenyo at ang pera ay sapat, ang bahay ay maaaring may print ng may print sa loob ng 1 araw, at ang lindol na may lakas na 8 ay maaaring mapigilan. Joe Quan. Sa oras na ito, isang abogado na nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng itim na suit ang nakatayo sa villa at sinabi sa lalaking nasa katanghaliang gulang na may balbas at balbas sa harap niya, ikaw ang nakatatandang kapatid ni Joe Ding, at ang nag-iisang malapit niyang kapamilya. Ngayon ay dahil siya sa kapag namatay sa isang aksidente, ang kanyang pamana ay natural na minana mo. Kung walang problema, pumirma ka lang ng kahit isang salita.
Naglabas siya ng maraming legal na dokumento mula sa kanyang katawan. Alam mo na, tumango ang lalaking nasa katanghaliang gulang ng may pag-iisip at walang ekspresyon, mabilis na pumirma sa tambak ng mga legal na dokumento. Nang makita ito, tumango ang abogado na nasa katanghaliang gulang, dahil pinirmahan mo na ang salita, magre-retiro muna ako. Pagkatapos makumplito ang mana, ipapaalam ko ulit sa iyo. Pagkatapos niyang sabihin ang mga salitang iyon, tumalikod na siya at umalis. Tumingin ang lalaking nasa katanghaliang gulang sa abogado at umalis, biglang nalungkot ang mukha. Kapatid ko, paano ka namatay ng ganito kaga? Anong aso yan? Pinapatay ka ng mga hybrid. Kahit sino pa man iyon, basta't matagpuan ko ang kanyang pagkakakilanlan, tiyak na dudurugin ko ang kanyang bangkay at wawasakin ang siyam. Galit na galit siya, nang marinig niya na pinasabog ng bomba ang vilya ng kanyang kapatid, maging ang pamilya ng kanyang kapatid ay namatay ng walang buo na bangkay, at maging ang bangkay ay hindi matagpuan. Akala niya ay nagkamali siya ng pagkakaintindi. Ngunit nang personal na tumawag ang mga abogado at pumunta sa pinto upang tanggapin niya ang mana, sa wakas ay natiyak niya na totoo nga ito. Hoy! Biglang pumasok ang 4 na lalaki at 5 lalaking nakaitim na Amerikana. Lahat sila ay mababait at pangit, at mukhang hindi sila mabubuting tao. Dumating sila noong 1 linggo bago ang buong oras, at ang kanilang pakikitungo ay lubos na magalang, tulad ng mga tauhan ng lalaki. Boss, inimbestigahan ko na, kakaiba talaga ang pagkamatay ni Joe Ding. Bumantong hininga ang isang lalaking itim, namatay siya dahil sa pagpatay. Hindi ito mapagkakamalan, pero tiningnan namin ang surveillance video ng buong komunidad ng Zengde, pero wala kaming nakitang anumang pahiwatig. Bago sumabog ang vilya, kalmado pa rin ito at walang kakaiba. Kung hindi ang bilanggo ang may napaka-sopistikadong teknikal na paraan upang maalis ang mga bakas ng surveillance video, ang kabilang partido ay may malakas na martial arts at maaaring maiwasan ang pagmamanman ng mga kagamitan sa pagmamanman. Sumanghal si Joe Kwan, huwag mo akong sabihin yan, isa lang ang gusto kong marinig, sino ang mamamatay tao. Naikuyom niya ang kanyang mga kamao at nanginginig ang buong katawan niya. Si Joe Ding ang kanyang nag-iisang nakababatang kapatid at ang nag-iisang kamag-anak. Ngayon ay patay na si Joe Ding. Hindi niya ito matanggap. Pasensya na, masyadong maikli ang oras, wala pa kaming masabi sa ngayon. Isang lalaking itim ang yumuko at labis na nahihiya, pero bigyan mo lang kami ng takdang panahon at isa-isang susuriin ang mga sospek. Sigurado akong mahahanap ko ang mamamatay tao na pumatay kay Joe Ding. Hindi niya inaasahan na ang kakayahan ng mamamatay tao na magtago ay napakalakas na kahit ang kanyang mga tagasunod ay hindi makahanap ng anumang pahiwatig. Ito ay hindi pa naganap noon. Bibigyan kita ng oras. Nagngingit-ngit si Joe Kwan, pero kailangan kong hulihin ang pumatay. Hindi ko siya dapat hayaang hindi mapaparusahan. Naglalakas loob akong patayin ang aking maalalahanin na nakababatang kapatid. Hahayaan kong pagbayaran ito ng buong pamilya niya. Lahat ng mga pinaghihinalaan ay malalaman para sa akin. Mas gugustuhin ko pang mahuli ang 1,000 at hindi ko maaaring bitawan ang isa. Gusto kong maging malamig at inaantok ang mamamatay tao. Isang matinding pagkasakal ang bumalot sa kanyang katawan. Natigilan siya, at ang lindol ay nabasag. Sa ilalim ng kanyang mga paa, mayroong isang malakas na nakakapangilabot na gas, na sumire sa isang malaking malalim na hukay, na nagpapakita ng malupit na martial arts. Walang saysay ang ilang itim na lalaki, nararamdaman nila ang pressure ng pagkasakal, dahil ang lalaking ito ay isang malakas na tao ng militar, kahit na ang militar lamang ay isang kaharian ng langit, ngunit gusto silang patayin, sila ay masusuka. Kapag naabot mo na ang sitwasyon ng martial arts at nabuksan ang mga acupuncture point, magagawa mo na itong ilabas sa ere, at ang lakas ng pag-atake ay magiging 10 beses na mas malakas. Kung ang martial arts ay maaaring maging kaaway ng 10, kung gayon ang militar ay isang kaaway pa nga. Opo, amo. Tumango ang isang grupo ng mga itim at ang kanilang mga mukha ay may kagalang-galang. Sige, ikinumpas ni Joe Kwan ang kanyang kamay. Hoy! Nagtinginan ang ilang lalaking itim at mabilis na umalis. Kapatid ko, pinisil ni Joe Kwan ang kanyang mga kamao at ang kanyang mga mata ay nagpakita ng kaunting lamig. Hinding-hindi kita hahayaang mamatay ng ganito. Kahit ano pa ang kalagayan ng kabilang panig, hahayaan ko siyang magbayad. Tuldok. Mabilis lumipas ang panahon, at inabot ng 2 linggo para sa isang kisap mata, at dinagtagal ay nagsimula na ang Tianshuseng High School Fighting Competition. Para kay Zia Ping, napakapayapa ng 2 linggo, at nabubuhay ako sa isang 3-point line. Karaniwan akong pumapasok sa klase at umuuwi sa aking tahanan para magpahinga at magquench. Sa loob lamang ng 2 linggo, naramdaman niya na ang kanyang nakakapangilabot na katawan ay mabilis na lumalawak, at naabot na niya ang tugatog ng ika-8 langit at lupa, at maging ang lakas ng kanyang katawan ay malakas. Mayroon na siyang napakalaking puwersa na 30,000 libra. Kahit ang espiritu ay malakas, at ang pag-aayos ng martial arts ay mas pinatibay. Sa nakalipas na 2 linggo, hindi siya naging maputi. Pupunta sa paaralan ngayong umaga para magtipon-tipon, maghanda para sa pagsali sa Tianshuseng High School Fighting Competition, maghanda ka agad. Lumabas si Zia Ping ng bahay, nag-impake ng mga gamit, at pumasok sa paaralan.
Di nagtagal ay nakita niya ang gate ng paaralan, nakadaong sa isang bus, at tumayo sa tabi ng ilang dating kakilala tulad ni na Goldman Sachs, Hong Yu, Zhu Erkan, Tao Yun, at Xiong Bat-ian. Natural lang na naroon din si Jiang Yaro. Ang mga taong ito ang nangungunang 10 maestro ng paaralan, sa pagkakataong ito ay sa ngalan ng kompetisyon ng Tianshui City 95th Middle School. Sa simula, si Xiong Beishan ay isa lamang sa nangungunang 20 masters, ngunit dahil sa mga pagsubok sa Beast Island, ang lakas ay sumikat, at siya ay na-promote sa 6th heaven ng Wushu. Matapos malimpasan ng mga naunang tao, na-stop niya ang pwesto ng mga taong iyon. Ganito rin ang nangyari kay Tao Yun, na tila umabot na sa tugatog ng 6 na araw na martial arts. Kumusta sa lahat? Binati siya ni Xia Ping sa harap niya. Magandang utot, si Xiong Bat-ian at ang iba pang mga mukha ay nangangitim dahil sa coke, at ang bawat mukha ay napakamalungkot, parang nakakakita ng isang tusong Diyos. Kung hindi matalo ang taong ito, tiyak na susugod sila. Kahit 2 linggo na ang lumipas, naaalala pa rin nila ang isla ng mga hayop. Paano nagawang ibitin ng mga ang mga taong ito, at binugbog sila ng mga gangster ng kalahating oras, para hindi sila matawag na ground araw-araw, napakasakit. Ang mga aral ay maaalala sa buhay na ito. Walang pakialam si Xia Ping sa ugali ng mga taong ito. Lumingon siya at tumingin kay Jiang Yaro. Medyo nagulat siya, na-promote ka na ba sa Martial Arts 8 Heavens? Halatang naramdaman niyang iba na ang hininga ni Jiang Yaro kumpara dati. Oo, nakapasok ito 1 linggo na ang nakalipas. Nagpakita si Jiang Yaro ng ulap ng liwanag, ngunit matagal nang malamig ang puso, sinasadya niyang magtago ng 1 linggo, para lang takutin ang lalaking ito na tumalon. Ang mundong ito ay higit pa sa isang henyo lamang. Hindi naman masama. Hinawakan ni Xia Ping ang kanyang baba at madamdaming sinabi, na-promote ako sa 8th Heavens bago ang laro. Mukhang nakarating na naman ang paaralan natin sa isang pwesto sa finals. Ano? Umungol sina Xiong Bat-ian at ang iba pa kay Xia Ping, at napangiwi ang kanyang ilong. Ito ang ibig niyang sabihin. Ilan ang mga pwesto na nakapasok sa finals, at hindi ito itinuring ng mga taong galit bilang pangunahing labanan. Isa lamang itong pagtitipon ng kanyan. Bagamat pareho lang naman ang mga katotohanan, kung tutuusin, napakalaki ng Tianshui City, napakaraming henyo, at ang Tianshui City Jewu Middle School ay isa lamang ordinaryong middle school, at walang talento para dito. Pero hindi masasabing napakaputi ng mga salita. Hindi ba't naglalaro lang iyon sa kanilang mga mukha? Xia Ping, anong pinagsasabi mo, magsasalita ka ba? Sumulyap si Jiang Yaro sa walang hiya. Napakasama ng bunganga ng lalaking ito kahit kailan, at hindi ito pinagbabayaran ng baliw na yon. Tila nagising din si Xia Ping, nagpapakita ng ekspresyon ng paghingi ng tawad, pasensya na, sasabihin ko ang totoo kung hindi ko sinasadya, at sa susunod ay mag-iingat ako. Bigyang pansin ng utot, marahas na itinaas ni na Xiong Bat-ian at ng iba pa ang kanilang mga noo. Mas nakakasuklam pa ang ganitong uri ng mga salita. Lahat ng mga ito ay totoong mga salita. Hindi ba't ibig sabihin nito ay talagang iniisip mo ang walang hiyang ito? Sige, huwag kang mag-usap dito, bilisan mo ang pagsakay sa bus, kailangan na nating pumunta sa Tianshui City Stadium. Sa tabi ng guro, umupo si Kyuzo at pinutol ang mga salita ni Xia Ping. Kung hindi, kung magpapatuloy ka sa ganitong paraan, natatakot akong lalaban ako. Nang marinig ko ang mga salita ng guro ni Kyuzo, hindi nang ahas na mag-atubili sina Xiong Bat-ian at ang iba pa. Dahil nailigtas sila ng guro ni Kyuzo sa isla ng Halimaw, nakita nila ang teroristang lakas ng babaeng gurong ito, at sila ay namangha. Para sa babaeng guro, agad silang sumunod at hindi nang ahas na labagin ang kahit ano. Hoy! Isang grupo ng mga tao ang sumakay sa bus at nagmamadaling pumunta sa Tianshusheng Stadium. Si Kyuzo ang pinuno sa panahong ito. Siya ang may pananagutan sa pag-akay sa mga estudyante papunta sa stadium upang lumahok sa Tianshusheng High School Fighting Competition. Para naman sa mga pinuno tulad ng punong guro at vice-presidente, nagtungo na sila sa stadium upang idaos ang seremonya ng pagbubukas para sa paaralan. Napansin ng lahat. Nang makita ang mga estudyanteng nakaupo sa bus, agad na ipinaliwanag ni Kyuzo ang mga patakaran ng paligsahan. Ang paligsahan sa pakikipaglaban sa high school na ito ay nahahati sa 2 bahagi, ang isa ay ang qualifier at ang isa ay ang final. Alam mo rin na maraming tao ang kalahok sa kompetisyon ng pakikipaglaban, kaya ang mga kwalipikado ang agad na mananalo sa laro, 16 na tao lamang ang makakapasok sa finals, at ang lahat ng iba ay matatanggal. Bahagyang tumanggo si Xia Pingren, at maraming kalahok sa bawat kompetisyon sa pakikipaglaban sa high school, dahil mayroong mahigit 300 paaralan sa lungsod ng Tianshui, at bawat paaralan ay nagpadala ng 10 tao at mahigit 3,000. Mahigit 3,000 katao ang naglaban-laban. Kung isa-isa silang naglalaro, hindi nila alam kung kailan maglalaro, kaya sa isang qualifier, inalis nila ang karamihan sa mga tao at pinili ang top 16. Guro, paano gumagana ang qualifier na ito? Labis na mausisa si Xia Ping. Hindi niya maintindihan kung paano mapatay ang mahigit 3,000 katao ng sabay-sabay. Maganda ang pagkakatanong mo rito. Bahagyang ngumiti si Kyuzo, magkakaiba ang bawat kwalipikado sa paligsahan ng pakikipaglaban sa high school. Ang huling sesyon ay sunod-sunod. Ang top 16 ang siyang panalo. Ang huling sesyon ay tila pag-akyat sa bundok, basta't ang unang 16 na ay unang makaakyat sa mataas na bilang.
Ang mga tao ng Wanmi Mountain Peak ang magiging karapat-dapat na makapasok sa finals. At sa pagkakataong ito ay mas espesyal pa, ito ay isang paligsahan para sa kaligtasan. Kompetisyon para sa kaligtasan. Pinapanood ni Zia Pingren ang nyebe sa Taglagas. Malaking bagay ang qualifier na ito. Ngumiti si Kyuzo, gumasta ang pamahalaang lungsod ng Tianshui ng malaking halaga ng pera upang gawing isang maliit na lungsod ang Tianshusheng Gymnasium. Ginagaya nito ang isang totoong lungsod na may mga supermarket, hotel, residential area, administrative center, at iba pa. Ngunit ang lungsod ay lubhang mapanganib, dahil ito ay isang makapangyarihang halimaw na nakalagay sa hukbo, na nakakalat sa bawat sulok ng lungsod, kailangan mong manirahan sa lungsod na ito sa loob ng 3 araw. Itinaas niya ang 3 daliri. Ano, gulat na gulat at malaki ang kamay ni Jiang Yaru at ng iba pa. Malaking bagay talaga ito. Bagamat lubos na maunlad ang teknolohiya, kahit ang isang gusaling may taas na 100 palapag ay maaaring gumamit ng teknolohiya ng 3D printing para maitayo sa loob ng makina isang gabi, at ang kalidad nito ay hindi mas mababa kaysa sa anumang gusaling reinforced concrete na kayang ipagtanggol laban sa lindol na may magnitude 8. Pero sulit yan. Gumastos ng napakalaki sa pangkalahatan. Hindi nila kayang isipin na sa loob ng ilang araw, ang stadium ay ganap na magiging isang maliit na lungsod, para lamang sa 3 araw na paligsahan ng pakikipaglaban ng mga estudyante sa high school. Huwag kang masyadong magulat. Ang dahilan kung bakit may malaking issue ito ay dahil may dahilan. Kyuzo daw, mukhang ika-500 anibersaryo ng pagtatayo ng lungsod ng Tianshui ang taong ito. Upang ipagdiwang, nagpa siya ang mga opisyal ng gobyerno na magsagawa ng isang malawakang pagdiriwang, kaya't ito ay ginanap ng Maringal. Ibo-broadcast din ang kompetisyong ito sa buong lungsod, kahit ang mga tao sa distrito ng Yangzhou ay maaaring manood nito. Malaki na ang halaga ng pagsasahimpapawid pa lamang, kaya hindi na kailangang mag-alala na nalulugi ang gobyerno. Gayunpaman, si Jiang Yaru at ang iba pa ay lubhang mabigat ang loob, dahil sa ganitong paraan, sa napakaraming atensyon ng tao, sa ilalim ng paningin ng publiko, kung ito ay pangit, kung gayon ito ay masama, hindi ko alam kung ilang tao ang magiging katatawanan. Tuwang-tuwa si Xiaoping, napakaraming tao ang nagbibigay pansin, hindi ba't magandang pagkakataon iyon para makakuha ng maraming galit? Bihira lang itong mangyari. Gusto mong makapasa sa mga qualifier, dito lang ba sa kunwaring lungsod na ito aabutin ng 3 araw para mabuhay? Hindi makapaghintay si Xiaoping na magtanong, gusto niyang malaman ang mga patakaran ng laro. Saan ba ito ganoon ka-simple? Umiling si Kyuzo, kung gusto mong makapasa sa mga qualifier at makapasok sa top 16, bukod sa paninirahan sa lungsod na ito ng 3 araw, kailangan mo pa ring kumuha ng token na nakatago sa lungsod. Mayroong 16 na token sa kabuuan. Ang mga token na ito ay nakatago sa mga halimaw ng pinakamakapangyarihang lungsod sa Simulation City. Lahat sila ay may lakas ng militar, at sila ay labis na malupit. Kung hindi ka mag-iingat, dapat kang mamatay. Napakaseryoso ng mukha niya. Sina Xiong Batian at ang iba pa ay nagpipigil ng hininga, ang halimaw na may lakas ng militar. Sa ibabaw ng isla ng mga hayop, kayang-kaya silang durugan ng mga ordinaryong halimaw lamang. Kung ito ay isang halimaw na may lakas ng militar, natatakot ako na ang mga taong ito ay madurage ng mga halimaw na iyon. Paano ito laruin? Hindi ba ito mamamatay? Nahihirapan ba ako? Normal lang ito. Tumango si Kyuzo, dahil ito ang pinakamataas na kaganapan ng mga estudyante sa high school sa lungsod ng Tianshui, na kumakatawan sa pinakamataas na antas ng lungsod ng Tianshui, ang mga taong kayang gawin ang ganitong bagay ay maaaring tawaging mga henyo at maging pinakamalakas na 16 na tao sa lungsod ng Tianshui. Kung wala ang ganitong kahirapan, paano maaalis ang mahigit 3,000 katao? Masasabi kong kung matatanggal kayong lahat, hindi na ako magugulat. Tutal, napakaraming henyo sa mundong ito. Matapos makinig sa mga salita ng gurong si Kyuzo, natahimik sina Xiong Batian at ang iba pa. Gaya ng sinabi ng guro, kahit matanggal silang lahat, hindi pa rin makakarating sa top 16 ang sinuman at hindi naman ito nakakapagtaka. Sa katunayan, ang Tianshui City Jewu Middle School ay nakapasok sa top 16 sa nakalipas na 16 na taon, at kakaunti lamang ang mga ito. Para itong isang palamang, at babalik pagkatapos ng pagkatalo. Sa panig ng paaralan, wala silang gaanong inaasahan. Pagkalipas ng 10 minuto, mabilis na nakarating ang bus sa isang malawak na espasyo sa harap ng Tianshui City Stadium. Sa oras na ito, maraming bus sa bukas na espasyo. Ang mga nangungunang estudyante ng lahat ng malalaking paaralang middle school ay lumabas mula sa bus at nagtipon sa plaza. Sabay-sabay silang dumating, 2 o 3,000 tao, na talagang kahanga-hanga. Sa pamumuno ni Kyuzo, mabilis ding bumaba si Zia Pingren mula sa bus patungo sa lugar ng kanyang sariling paaralan, pansamantalang inihanay ang koponan at hinintay ang pagsisimula ng laro. Tingnan mo, paparating na ang mga tao mula sa Zhengde Middle School at Zhenbo Middle School. Sigaw ng isang estudyante. Tumingin ang lahat sa nakaraan, at agad na binuksan ang 2 kahanga-hangang bus sa pasukan. Mataas ang 2 palapag na gusali. Sa unang tingin, kilala ito bilang isang lokal na bus. Tila ginto ang ibabaw, at kumurap ang mga mata. Oy, isa itong sikat na paaralang aristokratiko sa Tianshusheng. Isa talaga itong lokal na tirano. Bumantong hininga ang isang estudyante at humanga sa bus.
Parehong sikat na paaralang aristokratiko ang dalawang paaralang ito at kabilang sa magkapatid na paaralan. Gayunpaman, mas sikat ang paaralang Zinbo. Ang mga pangunahing kapangyarihan at mangangalakal ng lungsod ng Tianshui ay pupunta sa mga paaralang iyon. Bagamat medyo sikat din ang Zhengde Middle School, wala itong gaanong alam kumpara sa Zinbo School. Kung ito ay isang metapora, ang isa ay isang lokal na tirano, at ang isa naman ay isang maharlika. Hoy! Bumaba mula sa gininto ang bus ang isang estudyante. Tila lahat ay parang tandang na parang manok. Itinaas niya ang kanyang ulo at ang kanyang mga mata ay mas mataas kaysa sa itaas, na parang hindi niya pinapansin ang mga estudyante. Bawat piraso ng damit na kanilang isinusuot ay gawang kamay, pribadong in-order, gamit ang mamahaling balat ng halimaw, mga materyales na polymer, at iba pa. Mainit ito sa taglamig at malamig sa tag-araw, at may tiyak na proteksyon. Hindi na kailangang sabihin pa, naiintindihan ng lahat na ang bawat piraso ng damit sa itaas ay nagkakahalaga ng malaki, hindi bababa sa libu-libong federal na barya, at ang ilan ay nagkakahalaga pa ng 10,000 libo. Ang mga ordinaryong tao ay maaari lamang tumangala at tumingin sa karagatan. Galit na galit ang mga tao sa kanila. Wala kaming paraan para may kumpara sa mga lokal na paaralang iyon. Kung titingnan ang kanilang napakalakas na dugo, bawat isa sa kanila ay mayroong hindi bababa sa 7 araw ng martial arts, at 8 araw. Hindi maihahambing, ang danten ng mga tao ay isang halimaw na karne, ang paglilinang ay may halamang gamot, at gumagamit din ng iba't ibang mga advanced na instrumento, iba't ibang mga guro upang gabayan, ngunit nagbubukas din ng isang maliit na kalan. Sa paglipas ng panahon, ang agwat na ito ay maaaring maging malaki. Mukhang sasamahan lang natin ito ngayon, at natanggal na tayo bago pa tayo makapasok. Maraming estudyante ang nag-uusap tungkol dito. Kapag nakikita nila ang dalawang aristokratikong paaralan, lahat sila ay may malaking epekto. Sila ay mga ordinaryong paaralan at mga ordinaryong tao. Kung ang pamilya ay may buwan ng kita na mahigit 10,000, ito ay magiging isang mabuting pamilya. Pero yung mga taong nasa mga aristokratikong paaralan, libu-libong tao lang ang kumakain sa isang buwan, paano nga ba ito maihahambing? Gayunpaman, natuklasan ni Xiong Bat-ian at ng iba pa na ang mga estudyante ng dalawang paaralang ito ay tila hindi patungo sa kanilang lugar. Sa halip, pumunta sila sa mga ito kasama ang isang malaking bilang ng mga tao. Ang pinuno ng Zinbo Middle School ay may taas na 1 metro at 75. Ang katawan ay sobrang taba, at ang matabang lalaki na nakaitim na suit. Si Hanshan at iba pang mga estudyante sa Zhengde Middle School ay parang mga binti ng aso. Tumanggaw sila at sinusundan ng mga taong ito sa Zinbo Middle School. Sa likuran niya, isang grupo ng mga tao ang dumating sa isang makapangyarihang paraan. Ziaping, nakapag-recruit ka na ba ng mga tao mula sa Zinbo Middle School? Nang makita ang mga taong ito na paparating, ang isang ekspresyon ng pagkadismaya ay hindi parang pakikipagkaibigan, ito ay nakakatakot lamang, hindi maiwasan ni Jiang Yaro na tumingin kay Ziaping. Hinawakan din ni Ziaping ang kanyang baba, hindi, alam mo, napakamapagkumbaba kong tao. Mahinahong utot, tiningnan ni Xiong Bat-ian at ng iba pa si Ziaping nang may paghamak. Kung isa kang mahinhin na anak, walang kilalang tao sa mundo. Sino ba ang hindi makakaalam na madalas kang gumagawa ng gulo, maliliit na bagay, malalaking bagay, at malalaking bagay? Dahil sa kawalan ng kontrol, ang maalamat na asterisk ang tipo ng tao. Natutunan na nilang lahat ang kapangyarihan ng walang hiyang ito. Ang anak mo ba ay si Ziaping? Sa oras na ito, ang matabang lalaking nakasot ay lumapit kay Ziaping ren kasama ang isang grupo ng mga tao, nakatitig sa kanyang taas na 1 metro at 75, nakatingin kay Ziaping, ang kanyang mukha ay labis na nagmamalaki. Si Hanshan at ang iba pa ay nakatayo sa likod ng mga Zinbo Middle School na ito, at mukhang nagyayabang sila. Nabalitaan kong napaka-arrogant ng anak mo sa middle school, at isa itong sampal sa gitna ng paaralan. Kahit ang mga tao sa Zhengde Middle School ay naglakas loob na mangasar. Mayroon bang ganoong bagay? Nakatitig ang matabang lalaking nakasot kay Ziaping, at ang kanyang tono ay napaka-proud. Tila kinu-question ng pinuno ang sarili niyang mga kamay. Taba, pamilyar na pamilyar ako sa iyo. Sumulyap si Ziaping. Ano, nang marinig ito, natigilan ang lahat sa Zinbo Middle School at Zhengde Middle School. Natigilan ang lahat. Sino ba ang hindi mag-aakala na ang suit na ito ang pinakamatabang taong tatawag sa kanya na matabang lalaki, at walang nang ahas na tawagin siya ng ganito? Sino mang tumawag sa kanya ng ganito, nang walang pagbubukod, ay mamamatay ng napakasama. Tila, ang matabang mukha ng suit ay itim at kalahati, at ang puso ay namumuo sa galit, nakatitig kay Ziaping. Bata, hindi mo alam kung ano ang magalang, kung sino ang mataba. Maglakas loob ka bang kausapin si Feng Hetang, maniwala ka man o hindi? Isang estudyante ng Zinbo Middle School ang agad na lumabas at sumigaw kay Ziaping. Napatalon din si Hanshan at sumigaw, Ziaping, sumusobra ka na. Naglakas loob akong kausapin si Feng Hetang, kaya hindi ako nagmamadaling humingi ng tawad sa kanya at magmakaawa sa kanya ng tawad. Kung hindi, galit si Feng bro, hindi ka makakain at makakalakad. Para siyang paa ng aso, tapat sa Panginoon. Hindi, ang matabang lalaking ito ay ang sikat na Feng Hetang ng Zinbo Middle School. Sinasabing isa na siyang dalubhasa sa martial arts Jiu Shangtian, napakalakas,
may talento, hindi inaasahan ang ganito kataba. Nabigla ang isang estudyante at tila narinig ang reputasyon ng kausap niya. Para manahimik ka, sinampal ng kasama niya sa tabi ang estudyante at nataranta ang mukha niya, alam mo naman na siya si Feng Hetang ng Zinbo Middle School. Naglakas loob pa siyang tawagin itong matabang lalaki. Naghahanap ka ba ng kamatayan? Dati, may mga taong hindi alam kung paano siya tatawaging matabang lalaki. Dahil dito, mahigit isang dosenang tadyang ang naputol sa katawan. Nagluksa sila ng isang buwan sa ospital, at walang doktor ang nang-ahas na magligtas. Takot na takot ang estudyante, napakalakas ba ng Feng Hetang na ito? Siyempre naman, kamangha-mangha, bulong ng kasama. Ang kanyang ama ay miyembro ng lungsod ng Tianshui. Makapangyarihan siya at sino ang maglalakas loob na pukawin siya? Miyembro ng parlamento. Nagulat ang lahat at tiningnan ang matabang lalaking si Feng Hetang nang may takot. Ito ang opisyal na posisyon ng tunay na kapangyarihan, ng mga opisyal ng gobyerno, at ng kapangyarihan ng kalangitan. Katumbas ito ng nakatayong komite ng Partido Munisipal ng Hinalinhan ng China. Kung hindi pa ito nauunawaan, 9 na miyembro lamang ang nasa lungsod ng Tianshui, at isa sa kanila ang ama ni Feng Hetang, at naiisip niya ang kakilakilabot ng kabilang panig. Nang marinig ang mga salitang ito, nabigla rin sina Xiong Batian at ang iba pa. Hindi nakakapagtaka na ang isang mayamang tao, tulad ni Han Shan, ay kailangang tumango at humarap sa Feng Hetang, at mayroon siyang buhol at binti ng aso. Talagang buhay pamilya ito at walang paraan para ikumpara sa kabilang panig. Tutal, si Han Shan ay isang mayamang pamilya lamang na ang mga ari-arian ng pamilya ay 1 bilyon lamang. Ang ganitong uri ng karakter ay nakahuli ng maraming tao sa lungsod ng Tianshui. Pero si Feng Hetang, ang ama niya ay miyembro ng lungsod ng Tianshui, isa sa 9 na kapangyarihan, at gustong patayin ang nakababatang kapatid mo, hindi ba't napakadali lang naman yan? Sa makatuwid, lubos na mauunawaan ang saloobin ni Han Shan. Han Shan, nang marinig ko si Han Shan na nagsasalita ng ganito, mausisa na nagtanong si Zia Ping, naaalala ko na ikaw ang pinuno ng Zhengde Middle School. Isa rin itong taong may ulo at mukha. Ngayon ay naliligaw na ako, gayong mayroon akong paa ng aso. Palitan mo na ang ate mo. Narinig ko si Zia Ping na nagsabi nito, berde ang mukha ni Han Shan, at halos patay na patay siya. Mayroon bang nagsasalita ng ganito? Kahit na ganito nga ang kanyang pagganap, ngunit hindi masasabi, hindi malinaw na gusto niya itong ipahiya, suntukin ang kanyang mukha. Yumangal siya kay Zia Ping at tila gusto niyang maging desperado. Bata, nahihiya ka sa bibig mo, pati palad mo. Sumulyap ang matabang lalaking nakasot na si Feng Hetang sa kabila ng bakas ng lamig, bumubuga ng malakas na suntok, at walang saysay na nagpaputok, at agad na lumakas ang sampal na kasing laki ng saging. Huwag mong tingnan ang laki niya, pero ang kilos niya ay sobrang sensitibo, parang kidlat, bigla na lang patungo sa mukha ni Zia Ping, nagpapakita ng isang kakilakilabot na momentum. Kumislap ang mga mata ni Zia Ping, at nauna siyang sumugod. Nabantayan na niya ang mga kamay ng lalaki at sinuntok ito. Boom! Bigla, nagbanggaan ang kamao at ang sampal, at binomba ang hangin, at biglang may sumabog na hangin sa hangin. Gamulong ang hangin at ang mga alon, at ang mga estudyante sa paligid ng lindol ay umatras ng ilang hakbang. Maraming alikabok ang gamulong at napuno ng usok. Ilang beses, mayroong mahigit 100 maliliit na bitek sa lupa sa paanan ng 2 tao. Nakakakilabot malaman ang lakas ng atakeng ito. Nang makitang madaling nalabanan ni Zia Ping ang sarili niyang palad, medyo nagulat din ang matabang lalaking nakasot na si Feng Hetang, kumurap ang mga mata at nagpakita ng mapanganib na liwanag. Tama nga, gaya ng sabi ni Han Shan, medyo may kasanayan ang anak mo, kaya niya akong labanan. May kaunting kay-abangan ka sa laban ng 9 na langit. Akala niya isa siyang martial artist na isang martial artist, ngunit palihim pa rin siyang nakalusot ngunit walang saysay. Hindi niya kailanman nawala ng kamay, ngunit hindi niya inaasahan na malalabanan ito ni Zia Ping, o matamba man lang. Kamangha-mangha, nabigla ang Zinbo Middle School at iba pa. Ngunit alam nila kung gaano kalakas si Feng Hetang, at ang kabilang partido ay maaaring maging pinuno ng Zinbo Middle School, hindi lamang dahil ang kanyang ama ay isang miyembro ng parlamento, kundi dahil din sa kanyang mapang-uusig na lakas. Sa pagbaba ng palad, isang napakalaking puwersa ang sumabog, at isang itim na oso ang kayang barilin, hindi pa kasama ang isang tao. Ngunit ang bata ay maaaring pigilan at hindi mahulog, hindi ito madali. Yung mga estudyante dyan, anong ginagawa ninyo? Bawal kayong manggulo rito, kung hindi ay agad kayong mapapaalis sa kompetisyon. Agad na nakita ng isang security guard sa tabi niya ang babala. Nang makitang dumating ang gwardya, walang pakialam ang matabang lalaking nakasot na si Feng Hetang, tumingin pa rin kay Zia Ping, at ngumisi. Pero gusto mong maging mayabang sa harap ng Feng Hetang ko, hindi ka kwalipikado. Nakababata kong kapatid si Han Shan. Tinuruan mo siya na sinusuntok mo ang mukha ko at hindi ang mukha ang pinapatawa mo. Teka, pagkatapos magsimula ng laro, magsaya ka. Pagkasabi niya ng pangungusap na ito, ikinumpas niya ang kanyang kamay at umalis kasama ang isang grupo ng mga tao. Ginulat din ni Han Shan si Zia Ping at umalis, ngunit tuwang-tuwa siya, dahil bumaril si Feng Hetang, tiyak na mamamatay ng napakasama ang batang ito. Napakabait ng pagtanggap sa akin. Bahagyang nanlamig ang mga mata ni Zia Ping. May mga gwardya rito, hindi siya magaling dyan. Pagpasok niya sa laro, ito na ba ang kalaban ni Feng Hetang?
Sa isla ng mga hayop, kahit nakunin niya ang baliw na mahika na si Dan, ang pinuno ng grupo ng mga cheetah na na-promote sa posisyon ng half-step warrior ay hindi niya kalaban. Tinalo siya ng isang suntok at namatay ng walang buo na katawan. Si Feng Hetang, ang martial artist ng Jiu Shangtian sa distritong ito, ay nang-ahas na maging arrogant sa harap ng kanyang sarili, nagkukunwaring isang modelo. Hindi ba't naghahanap ito ng kamatayan? Ang masamang lalaking ito, si Xiong Batian at ang iba pa ay pawang berde, at hindi pa nagsisimula ang laro. Napukaw nila ang isang malakas na kalaban sa Zinbo Middle School. Kapag naglalaro sila, nasaan pa rin sila? Matagal ko nang alam na hindi magandang bagay ang **** na ito, isa talaga itong Diyos, hindi ko inaasahan ang ganito kalaking pagkamuhi. Dagdugdog. Nang sandaling iyon, may isang malaking puting sasakyang pangkalawakan sa kalangitan. Mabilis itong dumaong sa plaza, at bumukas ang mga pinto, at agad na lumabas ang mga estudyanteng nakasuot ng puting uniforme. Ang mga estudyanteng ito ay napaka-ordinaryo sa pananamit, ngunit ang bawat isa ay naglalabas ng isang malakas na kapaligiran ng martial arts, na parang isang ulo at halimaw, ang buong lugar ay tila pinigilan nila. Isa silang lahat sa pinakamalakas sa martial arts. Mga estudyante sa Tianshui City No. Isang middle school, may isang estudyanteng mababa ang grado. Nagulat ang lahat. Ang Tianshui City No. Isang middle school ang pinakamahusay na paaralan sa Tianshui City. Hindi ito pribadong paaralan, kundi pampublikong paaralan. Napakababa rin ng matrikula. Gayunpaman, nakakagulat na mahirap itong i-test. Kaya kung pumasok sa paaralang ito, lahat sila ang pinakamahuhusay na estudyante sa lungsod ng Tianshui. Bawat isa sa kanila ay malalakas at matatag, at ang ibang mga middle school ay sadyang walang kapantay sa kanila. Ang kompetisyon sa pakikipaglaban sa high school ay ginanap sa lungsod ng Tianshui, at may kabuuang 108 sesyon ang ginanap. 100 sa mga nagwagi ay mga estudyante ng Tianshui City No. Isang middle school, na siyang nagwagi sa kampyonato. Walang duda, ang grupong ito ng mga tao ang kampyon sa kompetisyong ito ng labanan sa high school. May mga nagsasabi pa nga na ang labanan ng kampyonato ay malamang na magsisimula sa unang middle school ng Tianshui City. Ang ibang mga paaralan ay mga sumusuportang papel. Bagamat atubili ang mga tao sa ibang paaralan na aminin ito, nakita nila na ang mga estudyante mula sa unang middle school ng Shuicheng City ay lumabas mula sa spaceship, at lahat sila ay nakaramdam ng kawalan ng kakayahang magagapi sa kanilang mga puso. Tingnan mo, iyan ang pinakamalakas na tao sa Tianshusheng No. Isang middle school, ang Qin Muiang, at malakas ang Wutu Jiu Shang Tianfeng Kek. Mukhang malapit na siyang makalusot sa militar. Nakatitig ang isang estudyante sa binata na nakasuot ng puting uniforme na nakatayo sa harap. Sinasabing ang kanyang ama ay ang lungsod pa rin ng Tianshui, at ang pamilyang Qin ay isa rin sa pinakamalaking pamilya sa lungsod ng Tianshui. Siya ay mayaman at mayaman. Namumukod tangi ang talento, mayaman ang pinagmulan, ang ganitong uri ng tao ay sadyang perpekto. Itong si Qin Muiang ang pinakapaborito sa kompetisyon ng pakikipaglaban sa high school. Sinasabing kahit sa Tianshui City No. Isang middle school, siya ang nangunguna, walang makakalaban. Maraming nag-usap ang lahat at tiningnan ang mga estudyante ng mga unang middle school na ito sa Tianshui City. Kung ang dating Zhengde Middle School at Zinbo Middle School ay mga lokal na paaralan, ang Tianshui City No. Isang middle school ay isang tunay na henyo na paaralan. Ang mga makakapasok ay pawang mga henyo sa martial arts, at lahat sila ay isa sa nangungunang 10 paaralan. Gayunpaman, ang mga taga Tianshusheng No. Isang middle school na ito ay tila sanay na sa pagiging pinag-uusapan, at wala silang pakialam. Sinusundan nila ang guro isa-isa at lumapit sa lugar kung saan matatagpuan ang kanilang paaralan. Boom! Nang dumating ang puting spacecraft, kasunod ang isang pink na spaceship, at mabilis na nakarating sa venue, bumukas ang pinto, isang maganda at magandang babae mula sa itaas, mukhang ang isang babaeng idol group ay karaniwang natigilan sa mga taong naroroon. Ito ang babae mula sa Shulen Middle School. Hindi, ito ba ang maalamat na aristocrat ang paaralan ng mga babae? Oo, ang paaralang iyon, sinasabing ang babaeng gustong pumasok sa paaralang ito ng mga babae ay hindi gaanong magaling matuto. Ito ang tahanan ni Duffo, at isa itong tunay na paaralang aristokratiko. Hindi ko inaasahan na makikita ko rito ang mga babae sa Shulen Middle School. Napakaswerte talaga, sinasabing nananatili sila sa paaralan. Bihira silang lumabas. Kapag lumabas na sila, hinihintay na nila ang mga tao. Maraming tagasunod ang talagang nalilinang. Nakakamiss ang lugar na ito. Maraming estudyante ang nag-uusap tungkol sa isa't isa, nakatitig sa mga batang babae isa-isa mula sa pink na spaceship, nakaharap sa ingay ng paligid, hindi sila gumagalaw, diretso lang ang takbo. Pero ang lugar kung saan sila lumilipat ang siyang pinagtutuunan ng pansin ng lahat. Teka, hindi ba ang pinuno ay ang taong tinatawag na Tianshusheng Prinsesa Nangang Dance? Bulalas ng isang lalaking estudyante, at agad na nakita ang isang babaeng may mahabang buhok na naglalakad sa harap. Agad na tumingin ang karamihan sa nakaraan, ang babae ay may magandang mahabang buhok, magandang anyo, napakaganda, balingkinitan ang katawan, matipuno at magaspang, may mga matang parang nagsasalita. Lalo na ang isang pares ng mga binti, napakapayat, ang baywang at mga kalamnan ay maaaring hawakan, ito ay isang diyosa lamang, hindi maabot.
Oo, siya ang sayaw ni Nangang ng lungsod ng Tianshui. Sinasabing siya ang prinsesa ng pamilyang Nangang sa lungsod ng Tianshui at ang tanging legal na tagapagmana. Ang pamilya ni Nangang ang unang pinakamayamang pamilya sa lungsod ng Tianshui. Napagtagumpayan nila ang isang pangkat ng mga tao na tinatawag na hari ng pangingisda at nakalikha ng mahigit 10 bilyong yuan. Maging ang mga hotel, restaurant, real estate, at iba pa ay kasangkot. Kung pakakasalan mo ang prinsesa ng Timog na Palasyo, para ka lang itong isang gantry ng mangingisda, na umaakyat sa kalangitan, at agad na may hawak na 10 bilyong net worth. Hindi kayo kwalipikado para sa mga gustong magpakasal sa kanya, pero pwedeng mapaalis sa lungsod hanggang sa dulo ng lungsod. Matapos lumabas ang kanyang mga litrato, agad siyang nangunguna sa ranggo ng mga netizen na gustong pakasalan siya, at napakaraming humabol sa kanya. Nabalitaan kong hinahabol din siya ni Chin Muiang, at minsan pa nga ay pumunta siya sa pamilya Nangang para banggitin siya, pero sa kasamaang palad ay hindi ako pumayag. Maraming estudyante ang nag-uusap tungkol dito. Lahat sila ay nanunood ng Nangang Dance ng Shulan Middle School. Isa itong karakter na parang prinsesa. Isa itong buwan na may mga bituin. Ang alindog ng katawan ay mahirap kalimutan. Napansin din ng ilang tao na si Chin Muiang, na palaging mayabang at walang ekspresyon sa mukha, ay nakita ang sandaling nakita niya ang sayaw ni Nangang. Halatang nagbago ito, at tila gusto niyang umakyat at magsalita. Pero lumaban pa rin siya at hindi kumilos. Paaralan ng gitnang paaralan ng Shulan. Kumurap si Ziaping at tumingin sa mga batang babae na ito at tila may iniisip. Ziaping, wala kang masamang balak. Napakasensitibo ni Jiang Yaro. Napansin niyang hindi tama ang tingin ni Ziaping, na parang may gusto itong gawin na masama. Nang marinig ang pangungusap na ito, nakaramdam si Ziaping ng labis na kahihiyan at sumigaw, "Natulala ka. Ako ba ay isang taong gumagawa ng masama? Hindi mo tinitingnan ng mga tao batay sa panlabas na anyo." Utut, tumingin sina Xiong Bat-ian at ang iba pa kay Ziaping nang may paghamak. Walang duda na ikaw ang tipo ng tao, at hindi gumagawa ng mabubuting bagay, ang tipo ng gumagawa ng masasamang bagay, walang mas kasuklam-suklam kaysa sa iyo. Oo, mayroon silang tibok ng puso, sinasabing maganda ang tag-araw na ito. Kulay. Tulad ng buhay, kasuklam-suklam, walang kahihiyan, hindi mabilang na mga kasintahan, ngunit mayroon ding malalaking batang babae na hindi mga mag-aaral sa high school, gusto ba ng na ito na iabot ang mga palad sa mga nasa Shulan Middle School sa itaas? Biglang nagbago ng gusto ang kanilang mga mukha. Nakakakilabot ito. Ang magagandang babaeng ito ay parang mga puting kuneho lamang. Nakatitig sa kanila ang isang kulay abong lobo. Nasaan ang buhay? Kakaibang bagay ang hindi kumain ng tuyo. Siguro, matagal ng babae ang Shulan Middle School sa kamay na ito. Ding dong, hindi na hinintay ang sasabihin ni Xiong Bat-ian at ng iba pa. Biglang may lumitaw na malaking screen sa ibabaw ng plaza. Pagkatapos ay may lumabas na isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng itim na suit. Siya ang pinuno ng paligsahan, si Chen Hai. Mga kapwa estudyante, sinabi ng responsableng si Chen Hai, naniniwala ako na naiintindihan mo rin ang ilang mga patakaran tungkol sa mga kwalipikado, kaya hindi na ako magsasalita pa, may gusto lang akong sabihin sa iyo. Teka, padadalhan ka ng staff ng smartwatch na magpapakita ng mapa ng kunwaring lungsod at kung nasaan ang token. Mahahanap mo ang token ayon sa mga tagubili ng relo na ito. Bukod pa sa relo na ito, hindi ka maaaring magdala ng kahit ano dito, kung hindi ay ituturing itong pandaraya at agad na aalisin. Kung gusto ng isang tao na umamin ng pagkatalo, pwede mo ring pindutin ang buton sa relo, pagkatapos ay pwede ka nang lumabas agad sa laro. Sige, dito na tayo magtatapos, hangad ko ang lahat ng pinakamabuti para sa iyo. Sa pagsasalita tungkol dito, agad na nawala ang projection sa hangin. Hoy! Pagkatapos, isa-isang lumapit ang mga kawani sa harap ng bawat paaralan upang mamahaji ng mga relo, tigi-isa, para ang lahat ng mga estudyante ay nasa palso ng kanang kamay. Hoy! Kumuha rin si Ziaping ng relo, pinindot ang buton, at agad na naglabas ng isang virtual na projection ng mapa, na tila nagpapakita ng mapa ng dating virtual na lungsod. Ngunit sa mapa, ipinapakita nito ang bilang na 1053, at ang anyo ng ika-8 rehiyon. Tila nakita ng mga kawani ang mga pagdududa ni Ziaping at nagpaliwanag, ito ay isang may numero, random na nakakalat, at ang buong virtual na lungsod ay hahatiin sa 16 na lugar, at kayo ay random na makakalat sa 16 na lugar. Ito ay upang maiwasan ang ilang makapangyarihang paaralan na pag-isahin at alisin ang ibang mga estudyante, na magdudulot ng kawalan ng katarungan. Tumango si Ziaping at naunawaan kung bakit ganoon ang gagawin ng pinuno ng kompetisyon. Kung hindi basta-basta nakakalat ang mga estudyante ng paaralan, mas gugustuhin ko pang maging kalaban ng mga paaralan. Ang isang mahinang paaralan ay tiyak na hindi kalaban ng isang malakas na paaralan. Nang makuha ko ang relo at malaman kung saang lugar ako naruroon, agad akong pumunta sa pintuan ng lugar para magtipon at maghintay na magsimula ang laro. Sabi ng mga tauhan kay Ziaping. Salamat. Tumango si Ziaping at tumalikod para pumunta sa ika-8 lugar. Nagsimula na ring maglakad ang ibang mga estudyante patungo sa kani-kanilang mga lugar. Tutal, magsisimula na ang laro sa loob ng 1 oras at hindi na maaaring ipagpaliban ang oras.
Narito ang ikawalong lugar. Ilang minuto ang lumipas, nakarating si Ziaping sa ikawalong lugar, tumingala at tumingin sa nakaraan, isang malaking gate ng lungsod ang nakalagay sa harap niya, napapalibutan ng mga pader na bakal na hanggang daan-daang metro ang taas, napakaganda. Alam niya na ang kunwaring lungsod na ito ay napapalibutan ng isang pabilog na pader na bakal. Ito ay nahahati sa 16 na lugar at 16 na tarangkahan. Ang lugar ay sapat na malaki upang magkasya ang 1,000,000 tao. 3,000 tao ang pumapasok na parang isang patak ng tubig sa dagat. Halika, tingnan mo kung anong meron ka, tapos pumunta kayo sa harapan ng lungsod para magtipon. Bati ng isang staff. Sa harap ay may kagamitan para sa metal detector, kung saan ang mga tao ay umaakyat, agad na matutukoy kung mayroon kang anumang armas sa iyong katawan, at iba pa, upang maiwasan ang pandaraya ng mga estudyante. Aba, may mali siya ba yan? Nang makadaan si Ziaping sa metal detector at makarating sa harapan ng lungsod, agad niyang nakita ang ilang masasamang tanawin mula sa malayo, na napakalakas. Ito ay Feng Hetang. Agad niyang nakita sa di kalayuan. Sa gitna ng karamihan, si Feng Hetang, isang lalaking bastos, ay nakatayo roon, namumukod tangi sa karamihan, lubhang kapansin-pansin at puno ng pang-aapi. May 2 o 3 estudyante mula sa Zinbo Middle School na nakatayo sa tabi niya. Kahit 2 o 3 estudyante mula sa Zhengde Middle School, tulad ni Han Shan, ay nandito. Makipot talaga ang daan na ito. Ang mga lalaking ito ay nanatili sa ikawalong lugar, na nagkataon lang. Kumislap ang mga mata ni Ziaping, random na nahahati sa 16 na lugar, kung makakaharap niya talaga si Feng Hetang, maituturing na swerte lamang. Gayunpaman, hindi siya nagbigay pansin, tahimik na nakatayo sa parehong lugar, naghihintay sa pagsisimula ng laro. Gayunpaman, hindi kalayuan, ilang tao sa Hanshan ang nakatuklas din ng bakas ni Ziaping. Haha, hindi ko inaasahan na mahahati ang na si Ziaping na ito sa ikawalong lugar. Malas niya, nakita niya ang bakas ni Ziaping, si Han Shan, na tuwang-tuwa at labis na natuwa. Kahit na pumasok ako sa SimCity, pero napakalaki ng lungsod, hindi ganoon kadaling hanapin ang Xiaping na ito. Mas mahirap pa kung sadyang magtago ang kabilang panig. Pero sino nga ba ang makakaisip, ang batang ito ay nakatalaga rin sa ikawalong lugar, tulad nila, kahit gustuhin pa nitong tumakas ay imposible. Gusto niya talagang maging malas. Ngumisi si Feng Hetang, gusto ko siyang sunduin mamaya. Hindi ko inaasahan na personal siyang pupunta sa pinto. Kalooban ito ng Diyos, mahirap gawin ang Diyos. Tumayo siya nang nakahawak sa mga kamay niya at ang mga mata niya ay sobrang lamig. Sa katunayan, ang mga estudyante ng isang maliit na paaralang sibilyan ay nang-ahas na sigawan kami, at hindi talaga nila alam kung paano mabuhay. Dapat mo siyang turuan ng pagkain at ipaalam sa kanya ang pagitan natin. Kumusta ang kaunting talento? Hindi naman sa halos patay na tayo. Gusto ko siyang turuan ng kaunting katotohanan. Sa palagay ko ay magpapasalamat siya sa atin sa hinaharap. Bagamat hindi siya kayang patayin ng larong ito, ayos lang na talunin siya hanggang sa kalahating buhay. Kung hindi mo isusuko ang isang matinding buhay, hindi ito mapipigilan ng mga referee na iyon. Pagkapasok pa lang namin, agad na kaming nagsimula, kahit pindutin niya ang buton ng relo, wala nang pagkakataong mag-abstain. Sa oras na iyon, magsasaya kami kasama siya sa lungsod dito. May ilang estudyanteng ngumiti at nakatitig kay Ziaping, na para bang may hinahanap na interesante. Ziaping, sa pagkakataong ito ay kailangan kong suklian ang iyong kabaitan sa malahayop na isla. Nagngingit-ngit si Han Shan, nakatitig kay Ziaping, at ang kanyang puso ay puno ng galit. Simula nang bumalik sa Beast Island, dumanas siya ng matinding kahihiyan at nagretiro sa ospital ng 1 linggo, ngunit ang insidenteng ito ay naging sanhi ng pagbagsak ng kanyang posisyon sa Zhengde Middle School. Tutal, sa nakikita niyang nakakahiyang anyo, ang mga nakababatang kapatid na iyon, pati na rin ang mga batang babae, ay hindi na kasing sagrado sa kanya gaya ng dati, bagkus ay mayroon ng nagbabantang paghamak. Ang ganitong uri ng titig ay nagpapahirap sa kanya. Kung hindi niya ituturo ito kay Ziaping, mahihirapan siyang alisin ang puso niya. Natatakot ako na mahihirapan pa akong mapabuti ang martial arts. Kaya naman, kahit na isinuko niya ang kanyang dignidad bilang isang guro ng Zhengde Middle School, bumaling din siya sa pinuno ng Zinbo Middle School, kung hindi ay hindi niya mailabas ang kanyang nararamdaman. Hoy! Sa oras na ito, may isang malutong na kampana sa di kalayuan, malutong at matamis, na kumakalat sa buong plaza, kaya't malinaw na naririnig ng bawat estudyante. Dagdugdog. Pagkatapos, bumukas ang malaking gate sa harap, umiikot ang mechanical shaft, at dahan-daang gumalaw patungo sa magkabilang panig, dahan-daang inilalantad ang tunay na anyo ng kunwaring lungsod na ito. Sa simula ng kompetisyon, lahat ng kalahok ay agad na papasok. Isang miyembro ng kawani na may hawak na loudspeaker ang nag-anunsyo na opisyal nang nagsimula ang kompetisyon, at tinawag ang mga estudyanteng lumahok sa kompetisyon. Hoy! Nang marinig ang mga salitang ito, agad na kumilos ang mga estudyante sa paligid ng grupo at mabilis na sumugod patungo sa kunwaring lungsod ng walang pag-aalinlangan. Walang alinlangang makakakuha ng ilang kalamangan ang mga uusad. Nang pumasok ang lahat ng mga estudyanteng ito sa SimCity, sarado ang mga gate sa likod at walang sinumang pinayagang pumasok o lumabas. Kamangha-mangha, sa loob ng kunwaring lungsod na ito, agad na nabigla ang ilang mga estudyante sa mga eksena sa harap nila.
Sunod-sunod ang matataas na gusali, at ang mga kalsada ay pawang nasa lahat ng direksyon. May taksi sa kalsada, at maging ang isang piraso ng papel ng patalastas ay nakalutang sa lupa. May malalaking puno, mga ilaw sa kalye, at iba pa sa kalsada, na talagang isang tunay na lungsod. Dapat malaman na ang lugar na ito ay isa lamang ordinaryong himnasyo ilang araw na ang nakalipas, ngunit ngayon ay agad itong naging isang tunay na simulation city. Ang kahusayang ito ay talagang nakakatakot. Tinatayang hindi kayang isipin ng mga tao ang ganitong tanawin daan-daang taon na ang nakalilipas. Sa loob ng ilang araw, bubuo ito ng isang lungsod na may populasyon na 1 milyong tao, kahit hindi gumastos ng masyadong malaki. Ngunit ito ang kapangyarihan ng teknolohiya. Bilis, mahigit 100 kilometro lang ang layo ng token. Bilasan mo at itapon mo na ang mga token noon, at natatakot ako na baka maaga ako. Pupunta rin kami agad, 16 lang ang ganyang mga token. Pagkatapos makapasok sa Simulation City, isang estudyante ang hindi makapaghintay, at ang virtual na mapa na ipinapakita ng smartwatch na nasa kamay ay nakakabaliw na magmadali patungo sa destinasyon. Tutal, iisa lang ang token sa lugar na ito. Kung kukunin ito, wala nang magiging bahagi ang ibang tao. Gusto rin sanang kumilos ni Xia Ping, ngunit bago pa man siya makahakbang, agad siyang hinaranggan ng 5 o 6 na tao. Ang mga taong ito ay sina Feng Hetang at 6 na iba pa, at tiningnan nila siya ng matalim. Hindi kayo makikipagkumpetensya para sa mga token. Mahinahong tiningnan ni Xia Ping ang mga taong ito. Sumanghal si Feng Hetang, punong-puno pa rin dito. Pamimilit, sinabi ko na sa iyo noon pa na nakakahiya kung masasaktan mo ako Feng Hetang, pero wala ka namang ginawa noon, pero nang ahas kang saktan ako, hindi mo alam kung paano buhatin. Alam mo na bang mali ito ngayon? Siya ay mapagpakumbaba at puno ng pang-aapi, na parang nakatingin sa isang biktima. Nakatitig din ng masama sina Han Shan at ang iba kay Xia Ping. Mukhang anumang oras ay magugupit si Shepeng. Sa oras na ito, hinding-hindi sila makakatakas sa batang ito. Feng Hetang, bahagyang tumingin si Xia Ping kay Feng Hetang, ayaw mo akong guluhin, hayaan mo akong mag-alangan ngayon, pero pwede kitang iwanang mapang asar, kung hindi, magiging lubhang kawawa ito, alam mo ba? Alam mo ang utot, nang hina ang loob ni Feng Hetang. Sa pagkakataong ito, ang batang ito ay talagang nang-ahas na magmataas sa harap ng kanyang sarili, na parang minamaliit. Kung hindi niya pipigilan ng batang ito, hindi siya magiging pinuno ng Zinbo Middle School. Dahil matigas ang ulo mo, hindi mo makikita ang kabaong ng walang luha, hahayaan kitang magdusa. Boom! Bigla, nang biglang bumagsak ang boses, kumuha siya ng isang suntok at sumabog ang buong hangin, na parang ang kalmadong lawa ay nakahanay sa lahat ng dako, na nagpapakita ng malupit na kapangyarihan ng martial arts. Sa simula ng laro, ang buong Simulation City, kasama ang mga high-definition camera na nakakalat sa lahat ng sulok, ay agad na nagsimulang gumana, at near-record ang mga eksena ng 16 na rehiyon. Pagkatapos, ang mga larawang ito ay ibu-broadcast ng live, upang ang buong lungsod ng Tianshui, at maging ang buong distrito ng Yangzhou, ay mapanood at maipadala sa TV set, kahit sa internet. Sa unang pagkakataon, napansin ng ilang manunood na nakipaglaro si Feng Hetang at ang iba pa kay Xia Ping. Tingnan mo, may pumasok lang at nagsimula. Siguro may galit ang dalawang grupong ito, kaya nagsisimula pa lang ang laro. Napakaganda talaga ng matabang lalaking ito. Natuto talaga siya ng advanced martial arts para basagin ang palad niya. Binaril niya ang palad niya, sinira ang puso, at agad na pinawi ang matinding momentum. Yung mga mahina ang willpower, matatakot ang pantalon nila. Siyempre, makapangyarihan ang mga tao. Ang matabang lalaking ito ang pinakamalakas sa martial arts, at normal lang para sa mga bagong master ng Zinbo na maging isa sa mga pinakamahusay. Tapos na ang batang yan, tinatayang tatamaan ng palad. Maraming mga manunood sa paligid ng Tianshusheng ang nag-usap-usap tungkol sa isa't isa at nag-usap-usap sa internet. Maaari mong i-play ang sarili mong mga damdamin sa mga platform na ito ng live broadcast sa TV, o maaari mong i-click ang screen sa itaas para agad na ipakita ang simpleng impormasyon ng bawat kalahok, para maunawaan ng mga manunood ang mga kalahok. Masasabing sukdulan na ang ginawang komersyalisasyong ito. Gayunpaman, tulad ng sinabi ng mga tagapakinig na ito, ang matabang lalaking ito na si Feng Hetang ay tunay ngang makapangyarihan, gagamitin ang palad ng kanyang kamay sa perpektong estado, gamit ang kapangyarihan ng martial arts na siyam na langit, ang kakilakilabot ng palad ng kamay. Kung babarilan mo ang isang palad, kahit ang isang kalabaw ay matatalo at mababasag ang mga panloob na organo. Pero anong klaseng pagkatao si Xia Ping? Tinanggap pa niya ang baliw na mahika na si Dan, at ang nakamamatay na suntok ni Lin Bao, ang pinuno ng grupo ng cheetah na nakarating sa posisyon ng kalahating hakbang na mandirigma, ay nakayanan ito, at matatakot ka ba sa madudurog na puso ni Feng Hetang? Sa harap ng palad ni Feng Hetang, sumuntok si Xia Ping ng mabilis, ngunit nagpaputok din. Putok. Nagbanggaan ang mga kamao ng dalawa sa sampal, at nagbanggaan ang pambabaeng kapangyarihan at ang mabangis at walang kapantay na puwersa. Nang sumabog ang hangin, na parang pagsabog ng gas. Ang mga paa sa lupa ng dalawang paa ay agad na bumuo ng isang malalim na hukay. Kumalat ang mga bitek sa paligid ng kalsada, lumalangit-ngit, at kamangha-mangha ang gas. Hindi napigilan ni Han Shan at iba pa ang pag-atras ng ilang hakbang at natalo ng mga hangin ito.
Paano naman nangyari yun? Nabigla si Feng Hetang. Ang palad na ito ay dapat natamaan. Hindi ito parang paghawak ng kamay sa labas ng parisukat, ngunit ang gayong palad ay nasa batang ito, ngunit tila nakasalubong nito ang isang grupo ng bulak. Ang lakas ng paglangit-ngit ay naalis, at tila hindi nito kayang saktan ang kanyang katawan. Normal din ito. Ang North Meditation ni Ziaping ay nalinang na sa napakataas na antas. Ang malakas na lalaki ng Wat Ian Gio Tian ay hindi nagawang magdulot ng anumang pinsala sa kanya. Tinatayang tanging ang malalakas na manlalaro ng sandatahang lakas lamang ang magkakaroon ng ganitong mga kwalifikasyon, ngunit paano malalaman ni Feng Hetang ang isang banayad na proteksyon na bodywork sa Beiming Palace? Nako, nang sumuntok na siya at nabigo, agad niyang nalaman na hindi nagtagumpay si Ziaping sa kanyang paningin, at pumutok ang kanyang kaliwang kamao. Parang kidlat, parang kulog, hindi mapigilan. Kamao ng dragon gumagalaw si Kang Long. Isang kamao ang sumabog, ang malabong nagbabantang dragon ay umungol, parang isang panginginig ng boses. Nagulat si Hanshan at ang dugo ng ibang tao ay kumukulo, halos manlumo sa pagsusuka ng dugo, may pakiramdam na hihimatayin. Ang kapangyarihang ito, parang ungol ng dragon, ay biglang sumabog, at ito ay mabangis at nakakagulat. Boom! Bigla na lang akong naging matatag sa piling ng matabang lalaking si Feng Hetang. Hindi. Agad na sigaw ni Feng Hetang. Naramdaman niya ang lakas ng malupit na kapangyarihang ito, at umabot siya sa 30,000 libra. Kahit na ipagtanggol niya ito ayon sa kanyang katawan, hindi niya ito mapaglabanan. Isang hininga lang, ang kanyang katawan na may bigat na 300 libra ay sumabog, lumipad ng diretsyo daan-daang metro, at sa wakas ang matigas na ipis ay nasa malaking pader na semento sa tabi ng kalye. Ilang beses, nabaon si Feng Hetang sa sementadong pader, nakalubog ang buong katawan nito sa loob, maraming grabo ang gamulong pababa, at mahigit 100 bitek pa ang lumitaw sa pader. Masyadong malakas, suntok pa rin ba ito na may 5 hugis? Nag-practice din ako ng 5-shape boxing pero walang ganoong kapangyarihan. Kung hindi ako nagkamali, isa na itong paglilinang ng kaharian ng ecstasy, at ito ay mahiwagang bagay. Hindi, ang lalaking ito ay isang 18 taong gulang na binata na talagang natuto sa 5-shape boxing tungo sa isang larangan ng katalinuhan. Sa pangkalahatan, kahit ang isang mahuhusay na mandirigma sa martial art ay kailangang nasa edad 20 at 30. May sapat na pangunawa. May nakita akong matandang lalaki na nagsanay ng boxing ng ilang dekada. Gumawa rin siya ng 5-shape boxing pero isa na itong dalubhasa sa martial arts, at ilang dekada na rin itong nagsasanay. Bastos, ganito na ang antas ng labanan sa lungsod ng Tianshui. Ang lakas na ng labanan simula pa noong una. Sa live broadcast platform, hindi mabilang na manunood ang sumisigaw. Sa panahong ito na lahat ay nagsasanay ng martial arts, halos lahat ay may malalim na pag-unawa sa martial arts. Mayroon ding ilang mga tunay na powerhouse ng martial arts. Nako, ang batang ito ay kakilakilabot, tumakas tayo. Nang makita si Ziaping na napakabangis, tila mas kakilakilabot pa kaysa sa panahon ng Isla ng Halimaw, ang mukha ni Hanshan ay naging berde, at agad na gustong magmukmak. Kung hindi, nahulog siya sa kamay ng batang ito, at nakakuha pa rin siya ng magandang lugar. Labis din ang pagkagulat ng ibang tao. Kahit ang kanilang amo na si Feng Hetang ay hindi kalaban. Natalo sila ng isang boksingero. Sa tansya nila ay tabla ang kanilang laban at hindi sila ang kalaban ng batang ito. Hoy! Agad na gustong magbukas ni Hanshan at ng iba pa. Gusto mong tumakbo. Bahagyang nanlamig ang mga mata ni Ziaping, kumikislap ang kanyang katawan, parang nahati sa 5 parang anino sa hangin, parang tigre, parang dragon, parang puting crane, parang ahas, parang cheetah. Isang hinga lang, hindi man lang makatakbo sina Hanshan at ang 5 iba pa. Halos sabay-sabay na suntok ang narinig. Lumipad palabas ang buong katawan na parang bola ng kanyan. Hoy! Sumigaw sila ng sumigaw, lumipad palabas, naglupusay sa pader sa itaas ng kalye, at binasag din ang 5 lubak, na parang isang painting na nakasabit dito. Kasabay ng isang malakas na pagsabog, hindi napigilan ng mga taong ito ang pagluwa ng dugo, at nabali ang mga tadyang sa dibdib. Kamayo at 5 hugis, Diyos ko, akala ko alamat lang ito. Hindi ko inaasahan na may magsasanay nito. Ang batang ito ay isang metamorphosis. Isa talaga itong purong metamorphosis. Nakita ng isang manunood ang eksenang ito at agad na sumigaw at lubos na nagulat. Maraming manunood din ang nabigla. Mahusay din silang manlalaro sa pagsasanay ng martial arts. Siyempre, isang kakilakilabot na bagay ang malaman kung paano sumuntok ng isang 5-shape ng sabay-sabay. Ang lakas ng naturang suntok ay tumataas ng ilang beses. Tinatayang nalinang ng binata na ito ang 5 hugis na boxing tungo sa pinaka-advanced na larangan, ginagawa itong isang mahiwagang larangan, at pinagkadalubhasaan ang asensya ng bawat pamamaraan ng boxing. Para makamit ito, kailangan ng kahit ilang dekada ng paglilinang, pero ang batang ito ay 18 taong gulang pa lamang. Hindi naman siya abnormal, sino ba? Para malaman, agad na alamin kung sino ang batang yan. Bakit hindi mo pa naririnig ang tungkol sa binatang ito? Kaya mo naman talagang magsanay ng martial arts sa ganitong posisyon sa martial arts, at magkakaroon ka rin yan sa hinaharap. Isa rin itong martial arts master. Nalaman kong ito pala si Ziaping ng ika-75 na gitnang paaralan ng lungsod ng Tianshui. Ipinanganak siyang sibilyan. Ang pamilya ng ika-18 henerasyon ay isang ordinaryong tao lamang.
Ayon sa impormasyon, ilang buwan na ang nakalipas, nasa larangan pa lang siya ng 3 araw na martial arts. Hindi, isa na siyang martial art ngayon, paano siya nakakapagunlad ng ganito kabilis? Posibleng maglaro ng baboy at kumain ng mga tigre, itinatago ang sarili nilang lakas, o marahil ay magbubukas ng sarili, at ang lakas ay tataas ng pataas. Tunay nga, tulad ng biglaang pagbubukas na ito, maraming tao ang gumagawa ng malaking pag-unlad sa lakas ng martial arts. Hindi ito nakakagulat. Agad na nakalista bilang pangunahing kasosyo sa pagpirma, at pinadalhan siya ng imbitasyon, talagang hindi dapat hayaang mauna ang ibang mga organisasyon. Nang makita ang eksenang ito sa live video, ang mga pinuno ng mga organisasyon ng martial arts na palaging nakatuon sa Tianshuseng High School Fighting Competition ay nabahala at iniimbestigahan si Xia Ping at balak siyang imbitahan. Sa panahong ito, umuunlad ang teknolohiya, masagana ang martial arts, at may mga malupit na organisasyon at kumpanya ng martial arts sa lipunan. Ang mga ito ay legal at pinahihintulutan ng federal na pamahalaan. Ang pinakamahal sa panahong ito, walang duda ay talento sa martial arts. Gamit ang isang malupit na mandirigma sa martial arts, maaari kang pumunta sa mga mapanganib na lugar upang manghuli ng mga halimaw, galugarin ang mga mineral, maghanap ng mga gamot, at galugarin ang mga sinaunang lugar ng pagkasira. Anong uri ng real estate, mga hotel, restaurant, libangan at iba pang mga negosyo, kumpara sa mga pakikipagsapalaran na ito, kapag naging matagumpay, ay yayaman sa magdamag, mas mabilis nakikita ng pera kaysa sa makinang pang-imprenta. May mga nagsasabi na sa panahon ngayon ay maunlad na ang teknolohiya, may mga armas na laser, mech, kanya na laser at iba pang malupit na armas, kahit ang mga ordinaryong tao ay kayang manipulahin ang mga armas na ito at patayin ng martial arts ng malakas. Hindi kapansin-pansin ang malakas na tauhan ng martial arts. Ngunit kung ang mga malalakas na mandirigma na ito ay nagtataglay din ng mga sandatang ito, ang kapangyarihang ginagamit nila ay tiyak na 10 beses na mas malakas kaysa sa mga ordinaryong tao, at kahit daan-daang beses, hindi talaga. Isang espada na may manipis na espadang hiwa ng bakal ang inilagay sa mga kamay ng isang bata. Isa lamang itong laruan. Maaari lamang itong hiwain sa mga kamay ng chef, ngunit sa mga kamay ng tunay na kendo master, ito ay isang kakilakilabot hanggang sa sukdulang sandatang pamatay, isang espada. Maaari mong basagin ang langit at patayin ang libu-libong sundalo. Hindi ko inaasahan na makakahanap ako ng ganito kagaling na martial arts sa Tianshui City. Ang swerte talaga. Mukhang bukod sa Qin Muiang at iba pang sikat na titulo, marami pang itim na kabayo. Normal din ito. Sa panahong ito, hindi isang higanti ang maging isang henyo, at ang mga sibilyan ay hindi naman nakabababa. Dapat tayong mag-focus dito, huwag tayong maging una na gumawa nito sa ibang mga organisasyon. Ang mga pinuno ng maraming organisasyon ng martial arts ay nagbigay ng mga utos sa kanilang sariling mga tao, at ang tono ay napakamarangal. Maaaring maghukay ng potensyal na martial arts Chanzhou para sa mga pangunahing organisasyon, kasing dami ng orihinal na stock ng Alibaba, Tencent at iba pang malalaking kumpanya sa unang panahon, ang halaga ay 10-10 beses, daan-daang beses, 10-10,000 beses. Hindi lang iyon. Tutal, ang tunay na martial arts master, na kayang sumuporta sa paglago ng isang organisasyon sa loob ng mga dekada o kahit daan-daang taon, ay maaaring magdulot ng mga benepisyo sa organisasyon, na sadyang hindi maisip. Kaya naman, ang mga organisasyong ito ng martial arts ay palaging nagbibigay pansin dito. Ang kompetisyon sa pakikipaglaban sa bawat lungsod ng Yanwangsing ay upang umasang mahukay ang tunay na martial arts at kay abangan at anyayahan ng isa't isa na sumali sa kani-kanilang mga organisasyon. Ito ang dahilan kung bakit napakapopular ng Tianshuseng High School Fighting Competition, kahit na magastos ito ng malaki, marami ring mga organisasyon ng martial arts na palihim na nag-i-sponsor sa relasyong ito. Siyempre, para sa mga estudyante sa high school sa lungsod ng Tianshui, pagkakataon din ito para mangisda. Kung makukuha mo ang pagpapahalaga sa mga makapangyarihang organisasyong pangmilitar na ito, sasali sa mga organisasyong ito, magsanay sa kabilang panig, makakakuha ka ng maraming mapagkukunan, patuloy na magiging malakas, at makakakuha ng dobleng resulta sa kalahati ng pagsisikap. Kung hindi ito ang kaso, sila ang mga ipinanganak na sibilyan, walang pinagmulan ng pamilya, paano makikipagkumpetensya sa mga mayayaman at mayayamang anak na ipinanganak ng mayayaman? Masasabing ang Tianshuseng High School Fighting Competition ay isang yugto kung saan ipinapakita nila ang kanilang mga talento at lakas. Kahit hindi sila makapasok sa ika-16, hindi mahalaga. Basta't pinahahalagahan sila ng ilang organisasyong pang-martial, kikita sila. Tuldok. Sa oras na ito, isang VIP room sa Tianshui City Government Center. Mayroong mahigit 100 tao na nakatayo sa lugar na ito. Kung mayroon mang pamilyar sa mga opisyal ng lungsod ng Tianshui, lahat ay magugulat dahil ang mga taong ito ay ang siyam na pangunahing miyembro ng lungsod ng Tianshui, ang alkalde, ang pangalawang alkalde at iba pa. Ang ganitong karakter ay casual na bumahing sa lungsod ng Tianshui, na magiging dahilan para sipunin ang lungsod ng Tianshui sa loob ng 3 araw. Pero ang mga malalaking lalaking ito ay maaari lamang tumayo, lumapit, ng may paggalang. Ang tanging nakaupo ay ang matandang lalaki na nakasuot ng puting exercise suit.
Nakaupo siya sa isang itim na upuan at nagpapakita ng isang hindi maarap na kapaligiran ng martial arts, na parang isang Diyos. Kahit ang matandang lalaking nakaputi ay nakatayo sa likod ng 3 o 4 na lalaking nasa katanghaliang gulang. Tila isa itong bodyguard, ngunit ang bawat isa sa mga taong ito ay may kahangahangang lakas, at sila ay inaapi ng malalaking tubig na ito. Hindi naman masama. Bahagya pang tumingin ang matandang lalaking nakaputi sa screen sa itaas ng VIP room. Nakita rin niya ang eksena ng pagbaril ni Xia Ping at tinaasan ang kanyang kilay. Hindi ko inaasahan na ang Tianshui City ay magkakaroon ng ganitong henyo sa pakikipaglaban, at kaya ko nang magsanay ng 5-shape boxing sa edad na ito. Ang uri ng realm ay isang talento rin, at ang iyong edukasyon sa Tianshui City ay napakahusay. Kahit papuri ito, hindi naman ito masyadong nakakaantig, dahil ang malaking taong katulad niya, ang henyo ay talagang sobra, hindi ito sapat para gumalaw siya. Gayunpaman, medyo nabigla ang ibang tao, dahil hindi nito maakit ang atensyon ng matanda, hindi ito madaling malaman, na karamihan sa mga malalakas na martial arts ay imposibleng hayaan ang matanda na igalaw ang mga talukap ng mata. Salamat sa iyong papuri. Sumayaw ng sumayaw ang alkalde na si Qin Fei Mei, at nakatanggap siya ng ganitong papuri. Ito ang pinakadakilang kaluwalhatian. Kung makukuha niya ang pagpapahalaga ng kabilang panig, maaaring makalipad ang kanyang pamilyang Qin. Ginoong Fengshan, mukhang anak mo po ba ang matabang lalaking yan? Bulong ng isang miyembro ng parlamento sa tabi ng isang matabang miyembro, at nagtanong ng may pagkauusisa. Oo, anak ko nga. Ang matabang lalaki, si Fengshan, ay kalahating berde ang mukha. Malinaw niyang sinabi sa kanyang anak na may isang malaking lalaki na paparating para manood ng laro. Kailangan niyang gumanap ng mahusay. Hindi niya inaasahan na matatalo siya sa simula. Dito, kung saan maaari pa ring magdulot ng magandang impresyon sa iba. Kung maghihintay siya na matanggal sa paligsahan ng pakikipaglaban, mawawala ang mukha ng kanyang pamilya Feng. Mr. Feng, nakakahiya naman. Pang-iinis na sabi ng isang miyembro ng parlamento. Mapot, nang marinig ang ganitong pangungutya, ang kabilang kalahati ng mukha ni Fengshan ay naging berde rin. Dito siya nagluluksa, at malinaw na ito ay ironic. Nagdarasal siya sa loob, anak, huwag kang magpatalsik agad, kung hindi ay mapapalampas mo ang isang malaking pagkakataon.